Sa tuwing lumulubog ang araw at nagsisimula ng lumukob ang dilim, may mga kwento tayong pilit na isinasantabi. Mga kwento ng mga nilalang na hindi matahimik, mga multong nananatiling nakakulong sa pagitan ng mundo, ng mga buhay at ng mga patay. Minsan ay naririnig natin sila sa mga mahihinang pag-iyak, minsan sa mga yapak na hindi natin nakikita ang pinagmulan, at minsan naman sa mga matang bigla na lamang nakamasid sa atin mula sa kadiliman. Marami na tayong naririnig na kwento ng mga engkanto, maligno, at iba pang nilalang, ngunit may isang anyo na kahit saan sulok ng Pilipinas ay nagbibigay ng parehong kilabot at sindak. Ang anino ng isang babae na nakabihis ng puting damit, payapang nakatayo, ngunit may matang puno ng hinanakit at mga luhang hindi natuyo. Siya ang tinatawag ng marami bilang White Lady. Iba-iba ang sinasabi tungkol sa kanya. May mga nagsasabing isa siyang babaeng pinaslang at iniwan sa dilim ng kalsada. May iba namang naniniwalang isang kaluluwang nagbalik upang maghanap ng hustisya sa mundong matagal na siyang nakalimutan. Pero iisa ang nagiging karanasan ng lahat ng nakakasalubong sa kanya. Ang malamig na simoy ng hangin, ang biglaang pagkilabot ng balat, at ang pakiramdam na kahit saan ka tumingin, may mga matang nakatitig sa iyo mula sa dilim. Ngayon, bubuksan natin ang mga liham na isinulat ng mga taong nakaranas mismo ng mga bangungot na ito. Mga kwentong hindi basta katang-isip, kundi mga alaala na pilit nilang isinisigaw upang maging babala sa iba. Mula sa mga lansangan ng Luzon na dinaraanan araw-araw, hanggang sa malalawak na baybayin ng Visayas, na sa gabi ay nagiging tahimik at mapanganib, at hanggang sa madidilim na kabundukan ng Mindanao na taglay ang mga kwento ng mga sundalong hindi na nakabalik, dadalhin ko sa inyo ang mga karanasang ito. Kaibigan, bago ka magpatuloy, huminga ka muna ng malalim at ihanda ang iyong sarili, sapagkat sa mga susunod na sandali, hindi lamang salita ang maririnig mo, kundi mga alaala ng takot at pangingilabot na maaaring muling magparamdam sa iyo kahit matapos na ang kwento. Patayin mo na ang ilaw kung kinakailangan, pakiramdaman ang paligid, at hayaang ang dilim ang magpaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Bago natin simulan ang mga kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Noong isang gabi ng Sabado, galing ako sa isang kasal ng kamag-anak sa May Pasig. Medyo gabi na akong umuwi at dahil mas mabilis naisip kong dumaan sa kahabaan ng Balete Drive. Madalas ko itong naririnig sa mga kwento, pero hindi ko talaga inisip na totoo ang mga sinasabi tungkol dito. Sabi ko pa nga sa sarili ko, baka gawa-gawa lang ng mga matatanda para takutin ang mga kabataan. Pagdating ko sa mismong kalsada, napansin kong biglang bumigat ang paligid. Tahimik ang daan, kakaunti ang dumaraan, at parang mas makapal ang dilim kaysa karaniwan. Habang minamaneho ko ang kotse, ramdam ko na parang lumalakas ang hampas ng hangin sa loob kahit nakasarado ang mga bintana. Nagsimula akong kabahan, kaya pinili kong huwag tumingin sa side mirror. Pero alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo. Ganun na ganun ang nararamdaman ko. Habang umaandar ako, bigla kong napansin na may puting anino na nakatayo sa gilid ng kalsada, malapit sa isang malaking puno ng balete. Para siyang babae na nakasuot ng mahabang puting bestida. Mahaba ang buhok niya at nakatakip sa kanyang mukha. Noong una, inisip ko baka tao lang na nag-aabang ng masasakyan. Kaya dahan-dahan kong binagala ng takbo. Pero nang makalapit na ako, nagulat ako dahil wala na siya. Parang naglaho lang bigla na parang usok. Kinabahan ako pero pinilit kong ituloy ang pagmamaneho. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang. Pero ilang segundo pa lang ang nakalilipas, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Napatigil ako sandali at napalingon sa rearview mirror. Doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa likod ng kotse ko. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida. At bagamat mahaba ang kanyang buhok, aninag ko ang maputlan niyang mukha. Nakangiti siya. Ngunit yung ngiti na hindi ka matutuwa kundi ngiti na puno ng poot at sakit. Muntik akong mabangga dahil sa sobrang takot. Pinilit kong huwag tumingin sa salamin at tuloy-tuloy lang ang pagpapatakbo. Habang humahataw ako sa kalsada, naririnig ko ang mahinang pag-iyak mula sa likod. Parang tinig ng babaeng nawala ng lahat.
Hindi ko alam kung paano ko natapos ang kalsadang yon. Basta pagkarating ko sa dulo, bigla na lang nawala ang lahat ng ingay at pakiramdam ko ay wala na siya sa likod. Pagdating ko sa bahay, hindi ako agad nakatulog. Ilang oras akong nakaupo sa sofa, nanginginig at hindi makapaniwala sa nangyari. At mula noon, hindi na ako muling dumaan sa Balete Drive kahit pagano ito kaikli. Kasi alam ko na, hindi lahat ng puting anino ay nangangahulugang liwanag. Minsan sinyalis iyon ng kaluluwang hindi matahimik at pilit na naghahanap ng makakasama sa kanyang walang katapusang paglalakbay sa dilim. Simula pagkabata, palagi na akong dumadaan sa lumang paaralan na malapit sa baryo namin. Matagal na itong sarado dahil may sunog na nangyari doon. Maraming taon na ang nakalipas. Sabi ng matatanda, may mga batang namatay at may isang guro na hindi na nakalabas. Kaya mula noon, walang gustong pumasok at kahit sa gabi, iwas na iwas ang mga tao na mapadpad doon. Isang gabi, galing ako sa pagtulong sa kaibigan na may okasyon. Malapit ng maghating gabi at dahil gusto kong makauwi agad, napilitan akong dumaan sa kalsadang katabi ng lumang paaralan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at mahihinang hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Habang naglalakad ako, ramdam kong may malamig na hangin na biglang dumampi sa balat ko. Napahinto ako dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa loob ng lumang gusali. Pinilit kong bilisan ang lakad. Pero habang papalapit ako sa gate ng paaralan, may narinig akong mga yapak. Mabibigat at mabagal, parang may taong naglalakad sa sahig na kahoy. Lumingon ako ngunit walang tao. Sinabi ko sa sarili ko, baka may hayop lang sa loob. Pero bigla kong narinig na may boses ng babae na mahina at parang umiiyak. Napalunok ako ng laway, pero mas lalo kong binilisan ang paglalakad. Pagdating ko mismo sa tapat ng paaralan, doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputing bestida, nakatayo sa gilid ng pader. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng mahaba niyang buhok. Akala ko noong una ay baka kapitbahay lang na napadaan din, pero nang kumilos siya papasok ng gate, tumagos lang siya sa bakal na harang na para bang wala siyang katawan. Nanindig ang balahibo ko at muntik na akong matumba sa takot. Mabilis akong naglakad, halos tumatakbo na, pero habang papalayo ako, naririnig ko pa rin ng mga yapak na sumusunod sa akin. Mas lalo itong lumalakas at kahit hindi ko siya nililingon, ramdam ko na malapit na siya sa likuran ko. Hanggang sa marinig kong may mahinang boses na nagsabi ng pangalan ko, Roberto. Doon na ako tuluyang napahinto. Paglingon ko wala akong nakita. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Sa sobrang takot, tumakbo na ako pauwi at hindi na lumingon. Pagdating ko sa bahay, basang-basa ako ng pawis at hingal na hingal. Kinaumagahan, ikinwento ko ito sa lola ko. Sabi niya matagal na raw nilang naririnig ang kwento ng isang guro na nasunog sa loob ng paaralan. Hanggang ngayon daw, naglalakad pa rin ito sa paligid, nagbabantay at naghahanap ng mga estudyanteng hindi na niya nailigtas. At mula noon, isinumpa ko sa sarili kong kahit kailan hindi na ako dadaan ulit sa kalsadang yon kapag gabi. Noong kabataan ko, madalas kaming bumiyahe ng mga kaibigan ko tuwing Sabado ng gabi. Mahilig kaming magpunta sa mga karatig probinsya para maglibang. Isang gabing iyon, may imbitasyon kami sa isang kaarawan sa Laguna, kaya nagpasya kaming bumiyahe ng medyo hating gabi na. Sa totoo lang, hindi ako kampante na bumiyahe sa ganong oras, pero dahil kasama ko naman ang mga kaibigan ko, pumayag na rin ako. Habang umaandar ang kotse, masaya pa kaming nagtatawanan. Ngunit pagdating namin sa isang madilim na bahagi ng highway, biglang naging tahimik ang lahat. Walang dumadaang ibang sasakyan, at ang mga ilaw sa daan ay tila naglaho. Doon ko unang napansin ang isang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng mahaba at puting bestida, nakatayo lang, at nakayuko na parang may hinahanap sa lupa. Sinabi ng isa kong kasama na baka stranded lang at kailangan ng tulong. Pero bigla kaming kinilabutan nang makarating ang kotse mismo sa tapat niya. At sa halip na mawala sa likod gaya ng normal, nakita namin siyang biglang nasa mismong gitna ng kalsada, nakaharap sa amin at dahan-dahang tinaas ang ulo. Ang mukha niya ay maputla at ang mga mata niya ay puro itim na parang walang mga balintataw. Nataranta ang driver at halos sumadsad ang kotse dahil sa sobrang pagpreno. Nagsisigaw ang mga kaibigan ko at halos hindi na namin alam kung paano kami makakaalis.
Ang ginawa ng driver, binilisan niya ulit ang takbo. Pero laking gulat namin nang makita namin siya sa gilid ulit ng daan. Ilang metro lang ang layo, nakatayo at nakatingin pa rin sa amin na para bang inaabangan ang aming pagdating. Halos mamilipit ako sa takot. Sinubukan kong huwag tumingin sa bintana, pero hindi ko maiwasan. Sa pangatlong pagkakataon, nakita ko siyang muli pero ngayon hindi na siya nakatayo sa gilid. Nasa mismong harapan na siya ng sasakyan, nakalutang sa ere at nakangiti ng malamig. Naramdaman ko ang biglang pag-uga ng sasakyan at ang pagtili ng lahat sa loob. Nang makalayo kami, halos hindi na namin alam kung saan kami napunta. Nawalan kami ng signal sa cellphone at parang ang tagal bago kami nakarating sa mismong bahay ng kaibigan namin. Pagdating namin doon, nangangatog pa rin kami at walang makapagsalita ng malinaw. Ang sabi ng mga matatanda roon, madalas daw may aksidente sa lugar na iyon dahil sa isang babaeng nabundol at namatay. Maraming taon na ang nakalipas at mula noon, hindi na raw siya tumitigil sa paghahanap ng mga sasama sa kanyang huling biyahe. Hindi ko alam kung anong nangyari sa gabing iyon, pero isa lang ang sigurado ko, ang kotse naming iyon ay halos hindi na nakarating sa destinasyon at kung hindi kami nakaligtas, baka kami ang naging susunod na kasama ng babaeng iyon sa dilim ng kalsada. Simula pagkabata, mahilig na akong sumama sa lola ko tuwing undas para bumisita sa sementeryo. Palagi niyang sinasabi na dapat igalang ang mga patay at huwag kailanman kukuha ng kahit ano sa kanilang huling himlayan. Bata pa lang ako ay hindi ko masyadong iniintindi iyon, akala ko pamahiin lang. Pero isang gabi ay napatunayan kong totoo ang babala niya. Kasama ko noon ang dalawang kaibigan. Pustahan ang nangyari kung sino ang may lakas ng loob na kumuha ng gamit sa sementeryo at may uwi ay siya ang panalo. Bata at padalos-dalos kami kaya pumayag ako kahit may kaba sa dibdib. Doon kami sa pinakalumang bahagi ng sementeryo kung saan hindi na dinadalaw ang karamihan ng puntod. Habang nag-iikot kami, napansin ko ang isang kwintas na nakasabit sa isang krus ng isang lumang nicho. Makinang pa ito kahit luma na, kaya naisip ko yun na lang ang kukunin. Hinila ko ang kwintas at agad kong inilagay sa bulsa. Nagtawanan kami ng mga kasama ko at dali-daling umalis. Pero nang makalabas kami ng sementeryo, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Biglang bumigat ang hangin at pakiramdam ko may malamig na kamay na humahawak sa batok ko. Hindi ko na lang pinansin at umuwi na rin ako pagkalipas ng ilang oras. Pagdating sa bahay, sinubukan kong ilagay ang kwintas sa drawer. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil may naririnig akong mahihinang yabag sa kwarto. Nang dumilat ako, nanlaki ang mga mata ko. May babae nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tabi ng kama ko. Mahaba ang buhok niya at sa ilalim ng buhok aninag ko ang kanyang mukha na punit-punit. Parang sinunog at puno ng sugat. Nakatingin siya diretso sa akin at sa kanyang leeg nakasabit ang parehong kwintas na kinuha ko. Napahiga ako at hindi makagalaw, parang may malamig na hangin na pumipigil sa dibdib ko. Naririnig ko ang kanyang bulong. Isang boses na napakalungkot at puno ng galit. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi niya, pero malinaw kong narinig ang salitang ibalik mo. Kinabukasan, dinala ko agad ang kwintas pabalik sa sementeryo. Ibinaba ko ito sa mismong puntod kung saan ko ito kinuha. Akala ko tapos na ang lahat. Pero noong gabing iyon, muli ko siyang nakita sa panaginip ko. Nakalayo siya sa akin, nakatayo lang sa gilid ng sementeryo. Hindi na siya lumapit. Ngunit kitang-kita ko ang malamig niyang tingin na parabang binabantayan pa rin niya ako. Mula noon natutunan kong huwag na huwag manghihimasok sa mga bagay na para sa mga patay dahil ang bawat gamit na iniwan sa kanilang puntod ay may kasamang kwento at kaluluwa na hindi dapat ginagalaw ng mga buhay. Nang magsimula akong mag-aral sa kolehiyo, kinailangan kong tumira sa isang lumang dormitoryo malapit sa campus. Isa ito sa mga pinakamatandang gusali sa lugar at maraming beses ko nang naririnig mula sa mga estudyante ang tungkol sa mga kababalaghan dito. Pero dahil wala naman akong ibang mapagpipilian, pinili kong tumira roon. Sa unang linggo ko pa lang, may kakaiba na akong nararamdaman sa paligid. Madalas akong makakarinig ng mga yabag sa pasilyo kahit wala namang tao at nakakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin kahit nakasarado ang mga bintana. Isang gabi, matapos ang mahabang klase, ako na lang ang gising sa kwarto dahil abala ako sa paggawa ng report. Nakaharap ako sa maliit na salamin
na nakapatong sa study table. Habang nagtatype ako, napansin ko na parang may dumaan sa likuran ko. Nilingon ko ang paligid, pero tulog na tulog ang mga kasama ko at wala namang ibang tao. Bumalik ako sa pag-aaral ngunit biglang gumalaw ng bahagya ang salamin para bang may dumampi dito. Dahil sa kaba, tumitig ako sa salamin at doon ko nakita ang isang pares ng mata na nakatingin sa akin. Hindi ito mata ng tao. Kulay itim ang buong balintataw at wala ni katiting na puti. Saglit lang iyon ngunit malinaw na malinaw ang pagkakatitig niya sa akin. Napaatras ako at muntik nang mahulog sa upuan. Nang muling bumalik ang tingin ko sa salamin, mukha ko na lang ang naroon pero ramdam kong may nanonood pa rin sa likuran. Kinabukasan, ikinuwento ko sa isang kakilala ko sa dormitoryo ang nangyari. Sabi niya may istorya raw na ilang taon na ang nakalipas ay may isang babaeng estudyante na tumalon mula sa bintana ng 3 palapag. Bago raw ito mangyari, palagi siyang nakikitang nakatitig sa salamin at parang may kausap. Hindi ko alam kung totoo yon o gawa-gawa lang, pero mula nang marinig ko yon, mas lalo akong natakot. Makalipas ang ilang gabi, nagising ako dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Nilingon ko ang study table at doon, nakita ko ulit ang salamin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kusa itong umiikot patungo sa direksyon ko. At nang tumingin ako rito, hindi ko na nakita ang sarili kong refleksyon. Ang bumungad sa akin ay isang babaeng nakaputing bestida, duguan ang mukha, at yung parehong pares ng mata na nakita ko noong una, nakatitig diretso sa akin na para bang gusto niyang kunin ang lugar ko sa mundo ng mga buhay. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang takot. Kinabukasan, dinala ko ang salamin at itinapon ito sa malayo. Pero kahit wala na yon, may mga gabi pa rin na nararamdaman kong may malamig na titig na nakatuon sa akin mula sa dilim. At sa tuwing dadaan ako sa mga bintana ng dormitoryo, paminsan-minsan nakikita ko ang refleksyon ng isang babae na hindi naman dapat naroroon. Madalas akong maglakad sa tabing dagat tuwing gabi para magpahinga at mag-isip tungkol sa trabaho at buhay. Gustong-gusto ko ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng dagat, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa baybayin. Para sa akin, ito ang paraan ko para makalimot sa mga problema sa araw-araw. Ngunit isang gabi, ang karaniwang tahimik na lakad ko ay nauwi sa isang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Habang naglalakad ako sa malapit sa lumang pier, napansin ko ang isang babae na nakatayo malapit sa tubig. Nakasuot siya ng puting damit na basang-basa sa dulo at ang mahaba niyang buhok ay parang nababad sa tubig. Sa una, inisip ko na baka naligaw lang siya o naghahanap ng tulong. Pero habang nakatitig ako sa kanya, ramdam ko ang kakaibang lamig na dumampi sa balat ko at ang paligid ay tila na puno ng bigat. Ang karaniwang tunog ng mga alon ay biglang humina at halos nawala. Lumapit ako ng dahan-dahan upang itanong kung kailangan niya ng tulong, ngunit bago pa ako makapagsalita, napansin ko ang kanyang mga mata. Puti ang balintataw at walang puting bahagi sa loob. Puro dilim. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Parang sinusuri bawat galaw at humihila sa akin sa isang mundo na hindi ko alam. Hindi siya kumikilos ng parang normal, ngunit ramdam mo ang presensya niya sa bawat hakbang mo. Kinabahan ako at sinubukan kong umatras, ngunit ang bawat hakbang ko ay parang pinalaki at mas mabigat kaysa sa normal. Ang sahig sa paligid ko ay parang umalab sa lamig at pumipigil sa aking pag-alis. Tumakbo ako ngunit sa tuwing titingin ako sa gilid, nakikita ko siya na sumusunod sa akin, lumulutang sa ibabaw ng tubig. Walang galaw sa katawan, pero ramdam ang presensya niya sa bawat hibla ng hangin. Ang buhok niya ay parang humahaplos sa tubig at bawat hakbang niya ay tila bumibigat sa puso ko. Halos mawalan ako ng ulirat sa takot. Ang mga ilaw mula sa pier ay naglaho at napalibutan ako ng dilim. Nakaramdam ako ng kakaibang panginginig sa buong katawan at bawat hakbang ko ay parang binabantayan siya. Sa wakas, narating ko ang kalsada na may mga lampara at doon ko lang nakita na wala na siya. Ngunit kahit naroon na ako sa liwanag, naramdaman ko na may malamig na titig sa likuran ko at pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako hanggang sa mismong pintuan ng bahay ko. Mula noon, hindi na ako naglakad mag-isa sa baybayin sa gabi. Natutunan ko na may mga nilalang na nananatili sa lugar kung saan sila namatay. Naghihintay ng sino man na mapalapit sa kanilang kaharian ng dilim. Kahit gaano kakabilis o kalakas, ang presensya nila ay laging naroroon. Ang gabing iyon ay nagturo sa akin
na may hangganan ng ating mundo. At may mga nilalang na hindi kailanman mapapaligiran ng liwanag ng araw. Tuwing gabi, palagi akong sumasakay ng jeep pa uwi galing sa trabaho. Sanay na ako sa karaniwang ingay ng mga pasahero, tunog ng makina at musika na pumapailan lang sa loob ng sasakyan. Ngunit isang gabi, ang karaniwang biyahe ko ay nauwi sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang gabing ang bawat segundo ay puno ng pangingilabot at misteryo. Sumakay ako sa isang lumang jeep na may mahinang ilaw papunta sa aking bahay na nasa kabundukan ng Cebu. Halos wala pang ibang pasahero nang sumakay ako at ang driver ay tahimik lang. Sa una, tila normal pa rin ang biyahe. Pero habang dumadaan kami sa mga madidilim na kalsada, napansin ko na walang bumababa sa kahit isang hintuan. Sa bawat pitik ng oras, ang tahimik na jeep ay nagiging mas malakas sa pakiramdam ko. Ang lamig ng hangin sa loob ay dumadampi sa leeg ko at bumabagay sa pakiramdam ko na may nakatingin sa akin mula sa dilim. Habang tumatagal ang biyahe, napansin ko ang isang babae sa huling upuan. Nakasuot siya ng puting bestida, basa sa dulo. At mahaba ang buhok na natatakpan ng mukha. Hindi siya gumalaw kahit sa simpleng pag-ikot ng jeep. Sa umpisa, iniisip ko na pasahero lang siya, na natutulog o natutulala. Ngunit nang tiningnan ko ang paligid, ramdam ko ang malamig na enerhiya na nagmumula sa kanya. Hindi ko makita ang kanyang mga mata, ngunit para bang tinitingnan niya ako sa paraan na tumatagos sa kaluluwa ko, hindi lang sa katawan. Nang huminto ang jeep sa ilang hintuan, tinanong ng driver kung saan bababa ang mga pasahero. Wala talagang sumagot, kahit sino pa ang tumingin sa kanya. Parang wala silang nakikitang babae. Nakaramdam ako ng takot, ngunit pinilit kong manatiling nakaupo at hindi lumingon ng diretsyo. Habang nagmamaneho, naramdaman ko ang parang malamig na hangin na humahaplos sa leeg ko at bawat tunog ng makina ay parang bumibigat sa dibdib ko. Sa kalagitnaan ng ruta, parang bumagal ang mundo. Ang bawat kanto, bawat kurbada, bawat maliit na tunog mula sa jeep ay nagiging mas matindi. Naramdaman ko na parang sinusundan ako ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang babae sa likod ay nananatiling nakatingin sa akin, hindi kumikilos. Ngunit ramdam mo ang kanyang pangingilabot sa bawat segundo. Para bang hinihintay niya ang pagkakataon na sumama sa akin sa biyahe ng buhay at kamatayan. Pagdating namin sa huling hintuan, bumaba ako ng mabilis, halos hindi na ako makagalaw sa sobrang kaba. Napalingon ako sa jeep at doon ko siya nakita nakatayo sa huling upuan. Nakatingin sa akin na parang may hawak na susi sa aking kapalaran. Hindi siya gumalaw, hindi naglalaho at pakiramdam ko ay palaging naroroon sa dilim ng jeep kahit wala na ito. Mula noon, tuwing sasakay ako ng jeep sa gabi, iniisip ko ang gabing iyon. Hindi ko malilimutan ang malamig na titig ng babae at ang kababalaghang hindi nakikita ng iba. Natutunan ko na sa mga lumang sasakyan at tahimik na kalsada, may mga presensya na hindi mo nakikita, ngunit palaging naroroon, nakatingin at naghihintay ng pagkakataon na muling makausap ang mundo ng mga buhay. At sa tuwing titingin ako sa likod sa biyahe, lagi kong inaasahan na baka muli siyang sumabay sa aking paglalakbay sa dilim. Matagal na akong nakatira sa baybayin ng Negros Occidental, kaya sanay na ako sa malamig na simoy ng hangin at sa tunog ng mga alon tuwing gabi. Para sa akin, karaniwan lang ang katahimikan ng gabi. Ngunit isang gabi ang tahimik na baybayin ay nauwi sa isang pangyayaring hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Pinili naming ng mga kaibigan ko na pumunta sa sirang lighthouse sa dulo ng isla para mag-explore at kumuha ng ilang litrato. Alam naming maraming kababalaghan at kwento ang pumapalibot sa lumang istrukturang iyon. Ngunit dahil sa kabataan at kakulangan sa takot, hindi namin iyon pinansin. Pagdating namin sa lighthouse, ramdam namin agad ang kakaibang lamig sa paligid. Kahit gabi at malamig na, parang mas malamig pa rito ang hangin. Ang hangin ay may halo ng amoy ng lumang kahoy, kalawang at maalat na dagat. Habang umaakyat kami sa hagdan ng sirang tore, napansin namin ang katahimikan sa paligid. Walang tunog ng mga alon o hangin. Tanging ang tibok ng puso namin at ang mga hakbang namin sa kahoy ang maririnig. Ramdam ko na may nakatingin sa amin mula sa dilim. At hindi ito simpleng pakiramdam ng kaba. Sa tuktok ng lighthouse, habang nagkukuhanan kami ng litrato, biglang narinig namin ang isang malakas at matinis na sigaw. Hindi ito karaniwang sigaw, kundi puno ng galit, kalungkutan at pighati.
Para bang may isang tao na naiipit sa loob ng dingding ng tore. Napalingon kami sa paligid, ngunit wala kaming nakitang tao. Ang hangin ay biglang tumigil at ang mga alon sa ibaba ay tila huminto rin sa pag-alon. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay at ramdam namin ang presensya ng isang bagay na hindi namin makikita. Habang sinusubukan naming bumaba sa hagdan, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Nang lingunin ko ito sa dilim, nakita ko ang anino ng isang babae na nakasuot ng puting damit, basa at putol-putol sa dulo. Nakatingin siya sa amin at bawat tingin niya ay puno ng galit at kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay walang puti, puro itim, at bawat titig ay parabang sinusubok niyang pumasok sa isipan at puso namin. Kinabahan kami at pilit bumaba sa hagdan. Ngunit bawat hakbang ay parang humahaba at bumibigat sa aming mga paa. Ramdam naming sinusundan kami ng isang presensya at bawat sigaw ng hangin ay parabang nagmumula sa kanya, nagbabanta at humihingi ng katarungan. Nang makalapit kami sa labas, biglang naramdaman naming may sumunod na malamig na simoy na humaplos sa aming mga balikat. Paglingon namin wala na siya. Ngunit ang kanyang sigaw ay patuloy pa rin sa aming isipan, parang bumabalik sa bawat alon ng dagat at bawat pag-ikot ng hangin sa paligid ng sirang lighthouse. Mula noon hindi na kami bumalik sa lighthouse. Ang gabing iyon ay nagturo sa amin na may mga presensya sa mga sirang lugar na nananatili sa kanilang pighati at galit. Naghihintay ng sinuman na makalapit sa kanilang mundo. Kahit anong gawin mo, hindi mo sila madaling makakalimutan kapag naramdaman mo ang kanilang malamig na titig at narinig ang sigaw mula sa dilim. At hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang hangin sa baybayin ng Negros, pakiramdam ko ay muli niyang tinatanaw ako mula sa tuktok ng sirang lighthouse. Naghihintay at nakamasid sa bawat galaw ko sa gabi. Madalas akong maglakad sa mga bukirin at burol sa amin tuwing hapon para magpahinga at magmuni-muni pagkatapos ng mahabang araw sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit isang gabi, ang karanasan kong iyon ay nagbago sa paraan ng aking pagtingin sa mga lugar na tahimik at tila walang buhay. Habang pauwi mula sa bukid, napansin kong ang liwanag ng buwan ay kakaiba. Parang pumutok sa kalangitan at ang dilim sa burol ay malalim, tahimik at parang nilamon ang bawat tunog ng kalikasan. Ang bawat hakbang ko ay nag-echo sa paligid at ramdam ko agad na may kakaibang presensya na nanonood sa akin mula sa dilim. Habang naglalakad ako sa gilid ng burol, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa tapat ng landas. Nakasuot siya ng puting damit na parang luma at pangpista, mahaba at hinahaplos ng malamig na hangin sa paligid. Sa unang tingin inisip ko na baka naligaw siya o naglalakad lang, ngunit habang lumalapit ako, ramdam ko ang kakaibang lamig na dumampi sa balat ko at tila huminto ang oras sa paligid niya. Ang bawat hakbang ko ay parang bumibigat at humihinto sa bawat galaw ng hangin. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang mukha niya. Puting-puti ang balat ngunit walang buhay. Ang mga mata niya ay itim, malalim at puno ng kalungkutan at galit na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya ng diretso sa landas ko. Hindi kumikilos ngunit ramdam mo ang presensya niya sa bawat hibla ng hangin sa paligid. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At sa bawat paghinga ko ramdam ko ang lamig na humahaplos sa aking dibdib at dibdib ng aking puso. Habang sinusubukan kong lumingon sa ibang direksyon, napansin kong walang ibang tao sa paligid. Ang mga hayop sa bukid ay tahimik, ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw, at ang hangin ay tila nakatigil sa oras. Para bang bawat elemento ng kalikasan ay napipigilan upang hindi sirain ang presensya ng babae. Ramdam ko na sinusundan niya ako sa bawat hakbang at sa tuwing tititigan ko siya, lumalapit siya ng kaunti, parang hinihintay ang pagkakataon na sumama ako sa kanya sa isang mundo na hindi ko pa nauunawaan, isang mundo na puno ng dilim at panghihiganti. Hindi ko alam kung ilang minuto akong naglakad sa takot, ngunit sa wakas, narating ko ang gilid ng burol at nakita ko ang liwanag mula sa bahay sa ibaba. Nang lingunin ko siya, wala na siya sa landas, ngunit hanggang ngayon sa tuwing naglalakad ako sa gabi sa burol, ramdam ko pa rin ang kanyang malamig na titig at naririnig ko ang kanyang mahihinang bulong, para bang patuloy siyang naghihintay ng sinuman na mapalapit sa kanyang kalungkutan at galit. Mula sa gabing iyon, hindi na ako naglalakad sa burol sa dilim.
Natutunan ko na may mga nilalang sa burol na hindi mo dapat lapitan sa gabi, lalo na kung hindi mo alam ang kanilang kwento. Ang dalagang nakaputi ay nananatili sa bawat landas, nakamasid, at sino man na mapapahinto ng takot ay maaring hindi na makabalik sa liwanag ng araw. Ang kanyang presensya ay patuloy na nakaukit sa aking alaala, at kahit sa araw, sa bawat pagtanaw ko sa burol, ramdam ko ang kanyang malamig na titig na patuloy na naghihintay sa dilim ng gabi. Tuwing gabi, palagi akong nahihilig sa pag-explore ng mga lumang lugar, lalo na yung may kasaysayan o kwento ng kababalaghan. Ngunit ang huling lakad ko sa lumang kampo militar sa Davao ay nagbago sa aking pananaw sa kung ano ang totoong nakakatakot. Ang kampo ay matagal nang iniwan, puno ng mga sirang gusali, kalawangin na bakal at mga bakanteng kwarto na iniwan ng mga sundalo na hindi na bumalik. Hindi ko inakala na sa gabing iyon, ang dilim at katahimikan ng kampo ay magiging dahilan ng aking takot na hindi ko malilimutan. Pagdating ko sa kampo, ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa paligid. Kahit gabi at mainit ang paligid, parang malamig ang hangin sa loob ng kampo, may halong amoy ng lupa, kalawang at lumang kahoy. Habang naglalakad ako sa mga bakanteng barracks, napansin ko ang mga pinto na bahagyang nakabukas at ang mga bintana na nagkakalansing sa ihip ng hangin. Ngunit kakaiba, hindi ko naririnig ang ihip ng hangin sa labas, tanging ang katahimikan sa loob ng kampo ang nangingibabaw, puno ng panghihina sa puso ko. Sa isang lumang silid, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba at tila naglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa umpisa, iniisip ko na baka imahe lang ng ilaw o anino ng buwan. Ngunit habang lumalapit ako, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin. At ang lamig na dumampi sa balat ko ay parang humihila sa aking kaluluwa. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang kanyang mukha. Walang puting bahagi sa mata, puro itim at puno ng galit at kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya ng diretso sa pasilyo, hindi gumagalaw. Ngunit ramdam mo ang kanyang presensya sa bawat sulok ng silid. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong tunog. At sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko ay unti-unti akong hinuhulog sa isang mundo ng dilim at panghihiganti. Habang sinusubukan kong lumabas ng barracks, naramdaman ko ang parang malamig na kamay na humaplos sa aking balikat. Napalingon ako ngunit wala na siya sa lugar. Gayunpaman, ramdam ko ang kanyang titig sa bawat sulok ng kampo. Ang bawat pinto na dumadaan ako ay parang bumubukas at nagsasara sa kanya. At bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat, parang may sumusunod sa akin sa dilim. Sa wakas, narating ko ang labas ng kampo. At nang huminga ako ng malalim sa liwanag ng buwan, napansin kong ang kampo ay tahimik na parang walang nangyari. Ngunit hanggang ngayon, tuwing naglalakad ako sa gabi malapit sa lumang kampo, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya ng babae at pakiramdam ko ay nakamasid siya sa bawat galaw ko, naghihintay ng sinuman na matakot sa kanyang mundo at hindi makabalik sa liwanag ng araw. Mula sa gabing iyon, hindi na ako bumalik sa lumang kampo militar. Natutunan ko na may mga lugar na nananatili ang presensya ng nakaraan at may mga nilalang sa dilim na hindi mo dapat lapitan. Kahit gaano ka katapang, ang titig nila ay sapat na para magpabago ng bawat paghinga at bawat hakbang mo sa mundo ng mga buhay. Ngayon kaibigan, habang nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim at misteryo, huwag mo munang isipin na tapos na ang takot. Ang mga kwento na ating narinig ay hindi lamang katang-isip, kundi mga pahiwatig ng mga presensya na nananatili sa mundo ng mga buhay, nakamasid sa bawat galaw at naghihintay sa mga hindi handa sa kanilang titig at sigaw. Ang lamig ng hangin, ang katahimikan sa madidilim na kalsada, at ang malamig na titig mula sa dilim ay patunay na ang mundo ay puno ng mga lihim na hindi natin kayang unawain sa unang tingin. Isipin mo bawat gabi na naglalakad ka sa iyong paligid, bawat jeep na sinasakyan mo sa gabi, bawat burol at lumang gusali na tinatahak mo sa dilim, maaaring may mga mata at presensya na nakamasid sa iyo, nagbabantay at nagtataglay ng kwento ng pighati at galit. Ang mga nilalang na iyong nakita sa ating mga kwento, ang mga dalagang nakaputi, ang mga sigaw mula sa dilim, ay patuloy na nananatili sa kanilang mundo
at ang bawat isa sa atin ay maaaring makaramdam ng kanilang presensya kapag hindi tayo maingat. Kaya kaibigan, huwag mong kalimutan na maging maingat sa dilim. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Patuloy tayong maglalakbay sa mundo ng mga kababalaghan at sa bawat pag-click mo may panibagong karanasan, panibagong kilabot at panibagong pagtingin sa mga misteryo ng ating paligid. Tandaan mo, sa dilim, may mga titig na hindi mo nakikita, may mga sigaw na hindi mo naririnig, at may mga kwento na patuloy na nagbabantay sa iyo kahit nakasilip ka sa liwanag ng buwan. Kaya kaibigan, manatili kang alerto, manatili kang mapagmasid, at huwag palalampasin ang bawat pagkakataon na makilala ang mga lihim ng nakaraan at presensya sa paligid mo.